Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, ito ang pag-uusapan natin, itong confidential funds ni VP Sara. So, nangyari to, ibinigay sa kanya yung confidential funds nung pag-upo nila ni Bongbong Marcos. So, yung pondong yun, galing po sa Office of the President. Hindi po yun ibinigay na, o hindi yun i-request ng OBP. So, kusang ibinigay yon ng Office of the President ni Bongbong Marcos dito kay VP Sara. So, yan po yung pag-uusapan natin. So, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin tong confidential funds ni VP Sara. Ito kasi yung ginagamit ngayon ng mga sip-sip kitang baluslos na kumbaga ito yung isa sa mga requirements para mapa-impeach daw di umano itong si VP Sara. So panoorin natin itong balitang to. Patibong kung ituring ng international relations scholar ang confidential fund na ibinigay ng Marcos Jr. administration kay Vice President Sara Duterte. Itong araw ay para dungisan ang pangalan at reputasyon ng pangalawang Pangulo. Si Almar Yan nga yung sinasabi ng marami na mukhang nahulog nga sa patibong itong si VP Sara dahil nga tiwala siya kay Bongbong Marcos na unit team. Siguro meron silang usapan na poprotektahan nila ang isa't isa or kung ano man yung ano nila, ano man yung kanilang agreement. Pero ang ano kasi rito, ang pinaka-catch kasi rito, bakit ibinigay ni Bongbong Marcos ng opisina niya yung confidential, yung ganung amount para ilagay sa confidential funds ni VP Sara. Ngayon, ang catch kasi doon, 11 days na lang. So, December ibinigay yun, 11 days na lang, kailangan ng magastos yung pondo dahil mau-audit yung OBP at magkakaroon siya ng unused funds. So, kailangan ibalik yun sa National Treasury at kailangan magpaliwanag ni VP Sara kung bakit hindi niya ginamit yung budget na yun. So, doon nadali si VP Sara dahil nga nagtiwala siya ng sobra kay Bongbong Marcos, tinanggap niya yung confidential funds. Kaya di ba kung mapapansin nyo, bakit hindi nagsalita si Bongbong Marcos nung time na tinatanong kung saan daw ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds, bakit daw naubos yun sa loob lamang ng 11 days, yung 125 million. So tinatanong nila kung saan daw, ano yung pinagkagastusan. Kung di ba naman mga sandamakmak na engot itong mga nagtatanong, kaya nga confidential di ba? Sabi na nga ng COA in nature na confidential, ano pang hinihingi ninyo? Naglabas na sila ng report na nagastos ng maayos yung budget. Pero itong mga kongresistang mga sipsip, yung pa rin yung script nila na kailangan daw ipaliwanag kung saan daw ginamit ni BP Sara yung kanyang confidential funds. Kahit sabihin natin, okay, tama naman yung punto nila. Dapat sabihin ni BP Sara saan niya ginamit yung confidential funds. Pero dapat, lahat ng merong confidential funds, gamitin, kumbaga, tanungin din nila kung saan nila ginamit yung kanilang mga confidential funds. Lalo na yung presidente natin na sobrang laki ng kanyang confidential funds. At bakit niya ibinigay kay BP Sara yung ganong amount. Kaya nga dyan sumama yung loob ni Pangulong Duterte kay Marcos kung bakit niya binanatan itong si Marcos. Noong mga time na yon na binabanatan si BP Sara tungkol dyan sa confidential funds, tapos umugong pa nga, yun yung unang time na umugong na impeachable offense daw yung ginawa daw ni BP Sara. So doon nagalit si Pangulong Duterte na bakit itong si Marcos hindi nagsasalita tungkol doon sa issue na yon. Samantalang sa kanya nang galing yung amount na yon, 'di ba? Yun yung yun doon nagsimulang kumbaga banatan ni Pangulong Duterte itong si Bongbong Marcos. So, yan din yung sinasabi nila na nahulog sa patibong si BP Sara dahil dapat hindi niya tinanggap. May nagsabi pa nga kung di ako nagkakamali si Drilon, dapat kumbaga mas impeachable para ko dapat ngayong presidente doon. Bakit niya inilipat sa OBP yung pondo na yon? So tuloy natin to. Suelo magpapalita.
Tahasang itinanggi ng mga mambabata sa Kongreso na may nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, hindi naman nakapagtataka pa kung gagawin ito ng Marcos administration para dungisan ang pangalan ng ikalawang Pangulo nang sa gayoy magmukha itong masama sa publiko. Sa panayam ng SMNI News sa isang international relations scholar na si Ms. Sas Roganto Sasot, ang ginagawang pambabatikos ng Marcos administration kay VP Sara na wala namang dahilan ay bilang paghahanda sa susunod na presidential elections. This is for 2028. No, kasi nakikita nila na ang taas-taas pa rin ni Madam Vice President Inday Sara kahit ang mga sa kabila ng binabato sa kanyang kontrobersya. Hindi ba? Yung huling balita ng Manila Times, kahit bumaba na raw ang rating ni Vice President Inday Sara, siya pa rin ang top 1 choice for president ng mga Pilipino. Sinabi pa nito na kung ano ang ginawa noon kay dating Vice President Binay ay siya rin ginagawa ngayon kay VP Sara dahil sa taas ng trust ratings at popularidad nito. This is like what happened to former Vice President Binay. Alam naman ng lahat noong 2010 nung nanalo si Benigno Aquino III at si Binay bilang Vice President, everyone is already thinking na Binay will be the next president because of the popularity, etc. So anong ginawa nila noon kay Binay? Hindi ba nag-raise sila ng iba't ibang kontrobersya for di ba? And then eventually yung mga kontrobersya na yun, hindi naman ito nagbunga. No, hindi ito Yun lang kasi yung mali ni Binay nung time na yun. Masyado siyang nagpakampante at naging very vocal siya. Hindi niya itinanggi na may plano siyang tumakbo bilang presidente. So, nandun din yung yung kanyang paniniwala na posible siyang suportahan ni Noynoy Aquino nung time na yun. Siyempre siya yung vice presidente. So, kumbaga, naging part pa siya ng gabinete ni Pinoy. So, merong part sa puso't isip niya na pwedeng posible siya yung i-endorse ng Aquino administration. Pero hindi niya na monitor, hindi niya naramdaman na ang top choice pa rin ni Pinoy nung time na yun is si Mar Rojas. Siyempre, sino ba yung susuportahan niya? Siyempre, yung kakulay niya, yung kadugo niya. Siyempre, dilawan ang susuportahan niya. So, doon nagsimula. Ngayon, dahil nga very vocal, very mataas yung ratings, yung popularity ni Binay, kung ano yung mga issue ibinato sa kanya. So, hinalukay hanggang sa yun nga, natabunan na si Binay ng mga kontrobersya. Pero yun nga yung ginagawa ngayon kay VP Sara na medyo kumbaga halos hindi na rin tumatalab. Bakit kamo? Alam na ng Pilipino yung kung ano yung diskarte, kung ano yung ginawa kay Binay. Kumbaga na-expose na rin yun eh. So parang inuulit lang kasi ng administrasyon ngayon yung discarding ginawa ni Pinoy. So nakikita na ng taong bayan kung ano yung galawan ng mga ng Marcos administration. Yung galawan nilang ng dilawan ni Pinoy, yun din yung ginagamit nila. Unang-una diyan yung manisi, 'di ba? Manisi ang sinisisi laging yung mga nakarang administrasyon at ang feeling nila walang nangyayaring kapalpakan. Tulad na lang nung flood control project ni Marcos, 'di ba? So pagkatapos niyang iyabang sa SONA, ang isisisi ngayon kay Pangulong Duterte dahil wala raw master plan para sa flood control. So, isinisi nila doon. Yung nangyari sa Yolanda, yung rehabilitation na hanggang ngayon di pa rin natatapos daw, isinisi rin kay Pangulong Duterte. Pero ang totoo pala nun is almost 80% ng patapos na or 80% na yung nagagawa. Pero para sa Marcos administration, walang ginawa ang makarang administrasyon. 'Di ba? So siniraan nila. Pati yung sa West Philippine Sea na hindi rin umubra dahil nagkabukuhan na sinasabi nila meron daw gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. Pero mamukat-mukat nyo,
meron din palang agreement or nag-usap naman pala yung China at si Bongbong Marcos at nagkaroon sila ng agreement. Pero ang pinaka-catch doon lagi, hindi nagsasalita si Bongbong Marcos. Kapag medyo malaki yung issue, hindi siya nagsasalita. Ang nagsasalita sa kanya ay yung mga nagtatanggol sa kanya, yung mga depender niyang mga sip-sip na kongresista. Yun yung mga sumasagot. Sila yung sumasalag sa mga batikos kay Bongbong Marcos. Pansinin ninyo, never nagsalita si Bongbong Marcos patungkol dyan sa mga issue na yan. Ngayon, isa pa dyan sa problema sa West Philippine Sea, nagalit ang pinalalabas na itong Marcos administration is anti-China. Na inalabanan nila yung pagsakop daw ng China sa West Philippine Sea. Pero, dun sa Jeepney Modernization Program, ibinigay nila sa China yung project. Doon nila binigay yung pagmamanufacture ng modern jeepney daw. Pero hindi naman modern jeepney yung ginagawa, mga minibus at basura na raw yan. Sabi nga, 'di ba? Kumbaga hindi na pasado sa Euro compliance yung mga makina na yon, pero still pinilit pa rin ng Marcos administration yung pagbili ng kontrata, yung pagbibigay ng kontrata sa mga Chinese manufacturer na gagawa ng mga modern jeepney daw na mukha namang bus, pero minibus talaga at basura na yung makina. So parang yung basura ng China bibilin pa nitong Marcos administration at yun yung ipipilit sa mga jeepney driver natin, mga operator, na pinipilit nila na pagkamahal-mahal. 2.5 ang presyo ng minibus is 2.4 to 2.5 million kada isa. Samantalang yung modern jeepney na gagawin dito ng Saraw, ng Francisco Motors is wala pang 1 million. Pero mas pinipili pa rin ng Marcos administration yung Chinese manufacturer. So anti-China sila. Pero doon ibinibigay yung opportunity. Doon binibigay yung trabaho. Andun yung leaning nila. Wala sa Pilipino. Wala sa Pilipinas. So, nakikita yan ng taong bayan kung ano yung kalakaran, kung ano yung galaw ng tong administration na to. Kaya nga mapapansin ninyo sa mga survey, kahit na sabi nga ni Miss Sasot dito, kahit na bumaba yung rating ni BP Sara, still, siya parang yung number 1 choice. Hanapin nyo kung sino yung kung nasaan yung pambato ng administrasyon na si Romualdez. Halos hindi mo na makita yung pangalan dahil lagi nasa dulo. Kaya nga ginagawa ngayon nila, hinahanapan sino yung pwedeng maging next kay BP Sara, which is si Rapi Tulfo nga daw. Parang kinukumbinsi nila na sumama sa unit team or maging yun nga, parang i-adapt, parang something ganun. Pero hindi pa natin sigurado dahil nga hindi naman nagde-declare din si Rapi Tulfo or wala siyang announcement na may plano siyang tumakbo bilang presidente. Pero yun nga, binibinay na nga nila ngayon si BP Sara, yun ang pinaka-term nila ngayon, binibinay. So ngayon pa lang, pinipilayan na nila para pagdating ng 2028 at magkaroon ng talaga ng linaw kung sino-sino yung mga tatakbong posibleng maging presidente or kung tumakbo man si BP Sara, at least nakapagtanim na sila ngayon ng mga paninira na pwedeng gumiba sa popularity ni BP Sara na medyo mahihirapan sila. So kaya nga ang ginagamit nila ngayong kumbaga pinaka-drastic move nila ngayon yung impeachment. At ang ginagamit nila yung confidential funds na kahit na sinabi na nga ng COA na clear, walang misuse ng budget itong OBP. Hindi naman nakulong si former Vice President Binay, hindi ba? Wala rin tupikan. At sino yung mga gumawa noon kay Binay? Hindi ba sila rin ngayon? Yon. Sila rin ngayon yung umaatake kay Vice President Inday Sara. Binigyan din ito na nag-ugat ang lahat ng pambabatiko sa mga Duterte matapos na hanapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng libro o resibo ang Kamara para malaman kung saan nila ginagastos ang pera ng taong bayan. Ngayon, itong impeachment nila,
parang pikon na pikon itong mga kongresista natin sa sinasabi ni Inday Sara. Bakit ba kayo pikon na pikon? Pikon na pikon ba kayo dahil sinabihan kayo ng dating Pangulong Duterte na ilabas ninyo, ilatag ninyo ang libro ng Kongreso para makita ng taong bayan? Kasi nga, doon na-expose, doon nagkabugingan na ang mga congressman pala, ang Kongreso pala, hindi sila na-audit. Sila mismo ang gumawa ng sarili nilang batas na hindi sila pwedeng i-audit. Ang kailangan na lang ipasa para sa pag-liquidate, para lang masabi na gamit na yung budget nila, certification lang na nagamit na nila yung budget. So, hindi naka-itemize kung saan nila ginamit. Basta, ilalagay lang nila, nagamit nila yung pondo, tapos na ang laban. Wala nang ang COA doon, wala nang, hindi na pwedeng questionin ng COA kung saan ginamit. Kaya ngayon yung parang pinaka naging ni Pangulong Duterte sa mga kongresista na maging patas kayo. Ilabas nyo rin kung paano nyo ginagamit yung budget ninyo. Saan nyo pinakakagastusan. Lalo na yung Makabayan Black, yan yung mga tinarget ni Pangulong Duterte na i-itemize nyo saan nyo ginagamit yung pondo ninyo. Kasi baka nga naman dinadala dun sa bundok, dun gumagawa ng project. So, hindi natin alam. Tandaan nyo, pera po ng taong bayan yun. Diba? Kaya nga, lahat ng kongresista ngayon, kung mapapansin ninyo, halos lahat sip-sip. Kasi nga, namumudmud nga, sabi nga ni Pangulong Duterte, namumudmud nga doon ng budget para pagbigyan kung ano yung mga gustong gawin ng speaker. Pansinin nyo, yung mga ayuda ngayon, nandun lagi yung muka ni speaker. Laging nandun yung pangalan niya. Ginagamit yung ayuda para palakasin yung pangalan niya, pabanguhin. Nang sa ganun, kumbaga makahabol pa sa survey. Kaya nga pikon na pikon nga itong mga kongresista kapag ang binaban sa kanila na, kumbaga, kayo nga sabihin ninyo saan nyo ginagamit yung pondo ninyo. Kaya binabalik nila kay BP Sara, ikaw, sa mundo ginamit ang confidential funds mo. So para maging fair, sige, questionin nyo kung saan ginamit ni BP Sara yung kanyang confidential funds. Questionin nyo rin si Bongbong Marcos saan niya ginamit yung kanyang confidential funds. Pati yung mga agency ng under executive kung saan nila ginagamit yung kanilang confidential funds. Diba? Para maging patas. Kasi kung yung kay BP Sara lang yung tatanungin nyo, sinisingle out nyo. So anong reason? Siyempre, politika. Gusto nilang pasamain si BP Sara para sabihin, ginamit yung pondo ng 11 days lang kung saan lang. So, pwedeng kinurap, pwedeng kung anong gusto nilang palabasin. Which is yun talaga yung nangyayari na ngayon. Kaya nga, sabi nga ni Harry Roque, meron daw nilulutong impeachment at ang gagamiting rason, yung confidential funds. Kung saan yung ginagastos ang pera nila mula hanggang sa huling sentabo. Di ba dyan naman nagkaugat-ugat lahat yung mga hinanakit ninyo sa mga Duterte ngayon? Ayon pa kay Sasot, kung talagang may anomalya sa confidential fund ng Vice Presidente, bakit hindi muna questionin ng Kongreso ang tanggapan ni Marcos Jr.? Dahil una sa lahat, ito naman ang nag-aproba sa nasabing pondo. Ngunit hindi ito ginawa ni Romualdez dahil malinaw na ang confidential fund ay isang patibong kay VP Sara. Anong ginawa nila kay Inday Sara? Diba? From the moment na umupo sila, una nakikipagplastikan pa kayo. Tapos, bigla pa lang, the next year, pagkatapos ng wala pang isang taon, kung ano-ano pinagagawa nyo sa kanya, itong confidential funds na to, patibong to ng Office of the President. Hindi naman magkakaroon nyo ng transfer kung hindi naman ito pinayagan ng Office of the President. Ba't hindi tinitira ni Correct, di ba? Hindi naman niya matatransfer kung hindi pinayagan ni Marcos Let's say, sabihin natin for the sake of arguments, nag-request si BP Sara. Siya yung nag-request kay Marcos ng mag-transfer ng pondo ng confidential funds. Ang tanong, bakit pinayagan ni Marcos? So dapat, yun muna yung questioning nila. Questionin mo nila si Marcos, bakit sila nag-transfer ng budget sa OBP? Diba? Pero bakit hindi ginagawa ng Kongreso? Bakit hindi nila ginagawa na paimbestigahan? Bakit ba nagpa-transfer ng budget si Bongbong Marcos papunta sa OBP? Kasi nga trap
Bilhin mo 11 days na lang, 125 million. Kung iisipin mo, paano mo nga naman uubusin yung 125 million sa loob ng 11 days? Diba? Kasi malaking budget yun. O dahil sa, siyempre, siguro, sabi ko nga kanina, siguro dahil naging kampante si BP Sara, dahil nga napaniwala siya dun sa unit team ni Bongbong Marcos, naniwala siya na ipagtatanggol siya ni Bongbong Marcos. Pero ang ginawa, nanahimik si Bongbong Marcos. Diba? Never nagsalita si Marcos tungkol sa confidential funds sa tinransfer sa OBP. Hindi nga man lang niya pinagtanggol si BP Sara na sabihin kay Tamba na tigilan nyo na si BP Sara dahil ako nag-transfer ng budget dyan. Tigilan nyo na yung pambabati ko sa kanya. Walang ginawa si Marcos. Kaya nga doon galit na galit si Pangulong Duterte na parang pagkatapos kang pagbigyan, ubaya itong si Inday Sara na ikaw maging presidente, tumakbo siyang bilang vice presidente. Hindi mo man lang ipagtanggol, hindi mo man lang ipagtanggol si Inday Sara sa mga bumabati ko sa kanya, sa'yo naman nang galing yung budget na yan. Diba? Magka-tag team kayo Magkasama kayo sa partido, tapos parang iniwan mo sa ere, inilaglag mo. Kung kailan hindi mo na kailangan, ipinabayaan mo na lang. Yun yung punto na bakit galit na galit si Pangulong Duterte. Martin Romualdez yung pinsan niya. Yeah. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo. Kaya nga di ba? Kaya nga tinawag nga ni BP Sarang na tambaluslos yung si Martin Romualdez kasi nga yung galawan niya, galawang tuso, galawang talagang makikita mo na may plano sa kanya dahil nga may plano maging presidente si Tambaluslos at ramdam niya na hindi siya mananalo dahil nga mataas yung popularity survey ni BP Sara, kaya gumagawa na siya ng way ngayon. Andyan yung People's Initiative na gusto niya maging Prime Minister, kaso nagkabukuhan. So nasira yung plano niya. So back to plan B siya. Ano yun? Ito, impeachment para mawalan siya ng kalaban sa susunod na 2028 presidential election. So, abangan natin kung ano pa yung mga lalabas na mga paninira para kay BP Sara na gagawin nitong mga tambaluslos na to. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.